Pagdating naman kay wakarimas, ang gagawin natin dito kay wakarimas, ang particle gap natin language. So dito, kung sino yung nakakaintindi, tapos sa particle gap, ano yung naiintindihan niya? Madalas language. Wakarimas, I understand Japanese. Ano yung language na naiintindihan? Japanese. So, Nihongo ga wakarimasu. Nihongo ga wakarimasu. I understand Chinese. Ang naiintindihan niya, Chinese. So, Tugokugo ga wakarimasu. Tugokugo ga wakarimasu. So, kapag hindi mo naman naiintindihan, same particle pa rin, pero the negative ay wakarimasen. Ang kokugo ga wakarimasen. Ito, kopihan niyo. Ito nasa baba. Pag naiintindihan, wakarimas. Pag hindi naiintindihan, wakarimasen. At particle ga para sa mga languages. Sometimes, pwede dyan yung mga skills. Halimbawa, marunong ka bang literate ka ba sa computer? Ayan. Gamitin naman natin, minasan, si adverbs of degree. Si adverbs of degree ay ginagamit naman natin kay wakarimas verb. Kay wakarimas verb. Meron tayo dito, yoku, daitai, skoshi, amari, at zenzen. Okay, ano ibig sabihin nito? Una, dapat kapag gumamit ka ng yoku, daitai, skoshi, positive sentence dapat ang gagamitin mo. Pero kapag amari at zenzen, kagaya din ng kanina, negative sentence. Now, kapag bibigyan natin yan ng numero, numbers, digit, umpisa natin dito. Sa zenzen, 0. 0%. Sa amari, ayan, so siguro mga 20%. 20%. Ang alam mo lang ay watashi wa Russell test, pero hindi mo na kaya halos magsabi ng ima, anong oras na. Maybe hindi mo na rin alam yung salitang ashta, kanji ni okimasu ka, so hindi mo na masagot. So mga ganun, yun yung amari. At 20%. Now, sokoshi. So maybe if you finish the M5, itong training nyo ngayon, so maybe papasok ka na sa sokoshi wakarimasu. Kung lalagyan natin ito ng number, si amari 20, siguro ito 21 to 35. 21 to 45, mga ganun. 21 to 45. Kasi kaya mo na magtanong kung magkano ang bawang, kaya mo nang magtanong magkano ang mantika, kaya mo nang magtanong saan ang papuntang station, yan, mga ganun. Pag daytay, siguro ito ay mga 46% hanggang 80%. Kaya mo nang kumausap sa hapon. Lalagyan natin 46 to 80. Pag yoko naman, 81 to 100. So parang gano'n I'm not exact pero kung bibigyan lang natin ng figure, gano'n siya. Okay, ito yung example sentence. Those are adverbs of degree. Ayan. Naiintindihan ko ang English very well. So saan siya inilalagay? Ilalagay din siya sa likod ng wakarimasu verb. Ego ga yoku wakarimasu. So importante po ito kasi pag sinagot mo ang tanong na naiintindihan mo ba at sumagot ka ng wakarimasu only, especially sa trabaho, ang implikasyon na nun, yoku, 100% mo na yung naiintindihan. I almost understand English, ego ga daitai wakarimasu. I almost understand English, ego ga daitai wakarimasu. So ito naman, sokoshi, a little, konti lang. So same din ito, naiintindihan mo ba instruction ko? Yes, medyo. Ayun, so baka i-guide ka pa niya. Kasi, you tell the truth na naiintindihan mo, pero konti lang. Ay, ego ga wakarimasu ka, hay. Ego ga, sokoshi, wakarimasu. Okay, kapag hindi mo naman naiintindihan, I don't understand English very well. Ito, safe din ito. Sumimasen.
amari wakarimasen. Ego ga amari wakarimasen. So remember, in this pattern, if you use the amari, dapat ang verb mo ay negative form. Ah? Ayan. Same as the zen-zen. Ego ga zen-zen wakarimasen. Okay?